Ito po, sobrang tapang, eh. Leader rin na nito. Ewan ko kung sino 'to. Pag-usapan 'no, yung, pag-uusapan sa pagitan ng ilang miyembro ng, Iglesia ni Cristo, INC at ang mga tauhan ng Philippine National Police. Eto, at di naman po lahat, may mga INC din ho diyan. Pero dapat mahinahon lang ho tayo. Makipag-usap lang naman, parang hindi ano, parang, hindi naman ho tama na parang, ginagawa niyo na parang above the law na kayo. Kailangan ano tayo, respetuhan lang, 'di ba? Ay Sir, John Renzo Dulalia ay nasa ano po, naka-monitor lang po siya sir. Ayan, si Ballpoint. Ayan po si Ballpoint, nag-comment po. Kung kain si ka, didis ka pa. Double ano ka na, doble na yung kapansanan mo, sabi ni Ballpoint. Doble talaga. Ito pa. Ito, pakinggan muna natin. Next topic po tayo. Dapat respetuhan. Pero may napapituhan mo. Bukas multo tao rito. Baka pagka naramdaman ng iglesia na ginantin nyo sila, baka iharang nila mga sasakyan. Baka pag nalaman daw ng iglesia na ginaganyan sila, baka iharang pa po daw. Si ma'am, basahin na natin. Ito kasi maubogada po ito law school student po ito. Law student pa lang ako, pero ang plunder case ni Marcoleta ay nasa plunder law pasok siya. Doon di ko alam mga kapatid, nag-aabogado kay Marcoleta. Di ba? Palakpakan natin si Ma'am Precious. Pumapasok din po ito minsan-minsan si Ma'am Precious sa kuwang ko sa ating din po, sa ating munting channel, no? Mr. Sponsor. Sir Edgar, mega love shoutout din po. Ayun. Pakinggan nyo ulit-ulitin natin. Gusto nila ng respeto, pero hindi nila nire-respeto yung mga kapulisan. Ito po. Parang nagbabanta pa po no. Dapat respetuhan. Pero may napapituhan mo. Bukas multo tao rito. Baka pagka naramdaman ng iglesia na ginantin nyo sila, baka iharang nila mga sasakyan dyan. Lalo kayong mape-permit. Lalo daw maapektuhan yung mga pulis na nagpapatupad lang ng kanilang duty. Di ba? Inaano pa binabantaan pa Alam mo, kung ganyan ugali mo, tapos mainit yung pulis, ang ulo ng pulis, na ganyan yung sinabi mo, baka pasabugin pa yung ulo mo di ba? Anak naman talaga. Sabi ni Sir Ricky Ramos, lugaw pakain mo, plunder rin ang kaso, anak ng buhay. Tapos, ang dami-daming hinakot na realista, mga kababayan. Marami ding na perwisyo ng ating mga kababayan, di ba po? Yes. I understand your point. Pero nauna na iglesia ni Cristo rito. Nauna na kami dito. Kaya nga yung nauna daw sila. Ang hirap talaga nung pag-INC na ay nako. Matatalino nga pero pag sa katotohanan bobo. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Precious daddy niya nga naguguluhan kung ano pinaglalaban daw ng mga INC. Naghahamon pa nga ito po. Ito bigla diba? Ginawa namin ito ng may kaayusan. Pero alam nyo, respetuhan lang. Sapagkat pagka hindi respeto yung iglesia, mas malaki magiging problema. Sa tao po, Sige. Okay, huwag nyo maalisin ito rito. Ayaw talaga niya ipaalis yung bus. Pero issue yan Bakit ba? Ano bang karapatan ng mga taong to? Ayaw nila na i-bend daw yung law, pero sila mismo binibend nila. Hindi nila respeto yung mga kapulisan natin na nagpapatupad ng batas. Anak ng buhay. Una, pinaglalaban nila si Senator Marcoleta, taga-Mungkada yan taga-Tarlac Mungkada yan, INC. Hindi naman lahat ng INC sumama sa kanila kasi hindi naman lahat ng INC makikita ng utak. Magalit man kayo sa akin, may mga vloggers din tayong kakilala mga INC, magalit man kayo sa akin, basta yan ang katotohanan. Papakito sa unang tao rin.
ipapakambalan ko mga sasabihin. Kaya nga, siyempre nasasaktan ako eh. Kanina ko pa kayo pinapanood dun eh. Nasasaktan daw siya, hayop talaga to. Grabe, no? Paano kaya, no? Kung naalala nyo nga, mga kababayan, mga kasubaybay, even nga yung kapatid ni Manalo dati at nanay, di ba, tiniwalag nila. Oh, di ba yung ABCBN, tinirada din nila? Oh, akala nyo sino yung mga nag-ano doon? Ha? Mga kababayan, mga kasubaybay, isa din yung mga INC ho pala doon eh. Bakit natanggal yung prangkisa ng ABCBN? Binanatan sila ng ABCBN eh. Kibuloy pa, plus Duterte, ang dami na nila. O, di ba mabigat na? Marami hong abogado, police chief of police, halos din mga INC din po, mga kababayan, mga kasubay. At hindi lingid yun dahil ang mga Marcos, alam naman ho natin, di ba? May dugong INC din po yan, si PBBM, di ba po? Pero ito, no? Ito ho, mga kababayan, parang ginagamit nyo yung pangalan na INC, pero magaling kayo magano ng biblical aspects na para tungkol sa inyo. Pero bakit hindi nyo mapatupad yung tamang proseso at tamang pag-uugali? Yung mga kapatid natin, tinataboy. Hindi kasi ang kinupan. Sa meeting. Sa meeting kasi ang kaya natin muna ito ng konti. Huwag natin alisin ito rito. Walang order kami rito na alisin ito. Kaya nga nagkikiusap kami sa mga pili niya. Hindi kung napag-usapan sila. O may asset may isa. Kung ano yung usapan. Galit sila sa corruption. Gusto nilang mag-rally. Pero even nga sa central nila eh. Oh, kung naalala nyo ho yung nanay at kapatid ng founder ho nila, mga kababayan, tiniwalag dahil against doon sa pangungurakot ng mga abuloy ng mga membro ng INC. At ito pa ho, pinapaliwanagan na ho siya ng ating kapulisan, ayaw pa rin ho, talaga pinipilit yung gusto niya. Siya pa rin yung parang gusto niya pa, ng gulo talaga, nagbabanta pa talaga ho, mga kababayan, mga kasubaybay. Oh, dapat sila pala yung masunod. Hindi yung ating kapulisan. Grabe naman ba? Grabe ba? Oh? Hindi ako sana agin sa inyo kung mag-rally man kayo. Hindi, pero yung ugali talaga eh, no? Ulaga. Dapat sa Philippine Arena kayo mag-rally dahil sa inyo yun eh. Anak ng buhay talaga yun. Si Ma'am Precious, ang dami na hong ang sinabi Ikaw tatang na iglesyang ni kulto, demonyo ka. Grabe naman si Sir Joey Bawi. Grabe ka naman, sir. Di ba? Si Sir Mike Medina, Anak naman ng buhay talaga. Yung galit kayo sa korupsyon, galit kayo sa korap, pinoprotektahan nyo rin ang korap. Tapos, sa loob ng simbahan, ng kagrupo nyo, anak ng buhay, may korupsyon din. Ano ba yung pinaglalaban dito? Mga kababayan, mga subaybay, anak naman ng buhay. Diba po? Kita nyo yan? Ito, sa comment section, kung babasahin natin. Anak ng buhay. Nauna daw nakapwesto, ibig sabihin sila yung masusunod. Kahit nakauna kang pwesto doon, hindi lahat ng area doon gusto nyo i-occupy. Kasi meron pong mga commuters, mga motorista, mga nagtatrabaho na pwedeng dumaan doon. Hindi po belong sa isang lang yan. Sa rally nyo, wala pa kayong... Kahapon wala pa silang permit, kahapon pa to eh. Binantaan pa talaga yung mga pulis mga kababayan Binantaan pa ho nila na mag-aano po talaga sila. Ilalagay daw yung mga sasakyan doon kung ipipilit. Anak ng buhay naman talaga. Yun pala yung turo. Yun pala talaga yung turo sa Bible. Yung turo sa Bible nga, ito humility, to respect the government and those leaders, na kung sino yung mga leader dyan. Doon pa lang, wala na eh. Zero na eh. Doon pa lang, hindi na nila sinusunod yung biblical aspects eh. Tapos pag magsalita kayo, eto pa, pag matalo pa yan sila sa debate, mananaksak pa mga habol.
Kaya nga yung parang parsonage nila eh. Ako may kuya ako, dalawa eh, INC eh. Tinuturuan niya ng martial art para anytime daw, ay kung ano mangyari, marunong na ho sila. Marunong sila makipaglaban. Ito hindi na eh. Hindi na to kasi it's not about faith na to. It's about greediness. It's about ano na to eh. Parang ang nakikita ko talaga yung sinasabi nila na ganyan, yung tawag ho dito, eh parang tinatawag na pagbabanta na ho talaga. Hindi lang sa buhay ng presidente, kundi sa community. Anak ng buhay naman talaga eh, no? Eh, mga Katoliko nga at ibang sekta, hindi nga nakikialam dyan eh. Kasi alam nila yung biblical aspects eh. O kung mga abogado kayo, alam nyo naman dyan. Alos naman mga abogado, marami silang membrong abogado, alam naman ho nila yan. Pero bakit ganyan ho sila? Marami akong INC kilala, mga lasenggo. Bago pumasok sa naninigarilyo. Pero pag nasa loob, akala mo mga huli. No? Akala mo hindi nakakabasag ng plato. Akala mo perfecto. Tapos malakas pang magmura. Halos 90% talaga eh. Grabe pa uminom. Pero pag nagsasawain ka, sisitahin ka, may kasama pang biblical verses pero yung ugali nila, hindi nila maayos-ayos. Anak naman ang buhay, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Lokohan eh, no? Di ba po? Sila-sila nga mismo eh. Ito si Ma'am Dimple, dati pala ho ding INC din. Anak naman talaga. Kahit nga sa loob pala may corruption eh. Kung babalikan ho natin, mga kababayan, yung mga previous na nila dito, ay nako. Kaya nga napasarado yung yung ay nako. At ng kindato, gusto, talaga. Gusto, isang landslide. Okay naman sana yon landslide. Pero wag nyo, doon pa lang, wala nang freedom yung tao eh. Magi-endorse kayo ng politicians tapos yung pera sa inyo lang, yung mga membro nyo nagkakandara pa, may mga abuloy pa yan. Hindi naman po ako against sa 10% eh. Biblical ho yan eh. Pero wag nyo lang i-corrupt. Tapos ang lalaki pa ng mga sa mga leaders nila. Di ba? Ngayon ang ibang mga realista hindi pa pinapakain, hindi pa binabayaran, anak ng buhay.